Magandang araw sa ating lahat. Welcome back from Page Moto Vlog. So, ngayon ang pag-usapan natin. Diretso na tayo. Wala na tayong intro-intro. Diretso na tayo para hindi magtatagal. Ito, panoorin nyo, no? Tutuloy nyo to. At saka pakinggan nyo kung ano sasabihin natin. Kasi, napakahalaga nito. So, malapit ng eleksyon. Tapos na rin yung filing ng COC. Ito lang tandaan natin, mga kababayan. Marami na namang lalabas. Kahit wala pang eleksyon, marami na lumalabas na ayuda. Kasi alam nila na paparating na eleksyon, kaya ganun. Gagawa nila. Wala nang saysay ito. Kaya ito, paalala ko sa inyo. Kung ano mang ayuda, kahit anong klaseng ayuda, matupad, ayuda pa rin yan, tupad, AX, AKAP, kahit anong klaseng ayuda na yan, ito lang ipasok nyo sa kukote nyo. Ayan ayuda, yung pera na yan, sa taong bayan yan, atin yan, no? Galing, ang budget yan, galing nasyonal, no? Galing nasyonal, tapos pagdating dito sa local, no? Ina-allocate yan sa DSWD o kahit saan pa man dyan. Pira natin yan. Kaya lang pagdating yan sa local, karamihan, hindi naman siguro lahat, karamihan, inaabuso. Ito yan, inaabuso. Dating sa barangay, sa local, no? Yan ang ginagamit nila ng makinarya. Ayuda nga yan, pira ng taong bayan yan. Ang ginagawa kasi nila dyan, ang pinagbibigyan, para sa mahirap yan. Pero ang pinagbibigyan nila yan, pinipili. No? Pinipili nila kahit mayaman, basta sa kanila makatanggap. Kaya kayo, kung gusto nyo talagang tumanggap, tanggapin kasi sa atin yan. Pira ng taong bayan yan, tanggapin nyo. Kaya lang, sa panahon ng eleksyon, itong tandaan nyo, sa panahon ng eleksyon, yan ang iisipin nyo. Hindi yung ibubuto ko to kasi namimigay na ayuda. Hindi, uulitin ko, hindi sa kanila yan. No? Pira natin yan, pira ng gobyerno yan, buhis natin yan. Yun ang ginagamit nila. Diba? Kahit ano pang dyan. Kaya, bago tayo magpatuloy, may gusto ko ipapanood sa inyo ito yung klase ng mga no? Dahil ito, gaano siya kagaling. ito, hindi. Panoorin mo na ito, sandali lang ito. Tanawon na to kung kinsa itong mga barangay nga wang tuyong sa atong administrasyon kung sa may nahitabo luoy yun kayo di makanawat og mga financial assistance. Itong mga klase ito, hindi sila nag-iisip. Ang sabi niya, kung alin daw mga barangay na hindi sasama sa administrasyon, kawawa daw. Hindi maniniwala. Oo, yan kasi kung aabusuhin. Kasi yun ang nangyari pag ito, barangay na to, hindi sa atin to. Ayun, wala kang magtatanggap benepisyo. Pero ito masasabi ko, kung ikaw nasa barangay, opisyal ka, kung tamang paninerbisyo ang pakay mo, kahit wala ka sa administrasyon, kung talagang gusto mong magserbisyo, kaya mo yan. Nagawan mo ng paraan. Kasi alam natin, huwag kayong, ang karamihan kasi alam natin, no? Alam natin, marami din kasi mga kababayan natin sabi na kawawa pag wala sa administrasyon ng barangay. Kaya
lalangoy na lang tayo sa huwag kayong sus, kawawa naman. Huwag kayong maniwala dyan. Kasi walang panindigan. Yun ang mga taong walang panindigan. Iwan ko kasi kinakatlan natin na to. Nakita ko lang to eh. Sample ko lang to. Sinasabi, hindi natin alam. Kasi nakatlan to. Nakita ko sa social media kung ano talaga. Sino bang pinatamaan? Pinatamaan ba niya yung administrasyon or pinaalalahanan niya yung barangay? Kasi ang tama kasi yan, huwag kayong magdidepende. Huwag kayong madidepende kahit administrasyon na bulo. Doon tayo. Hindi. Huwag kayong maniwala dyan. Lalong lulubog ang Pilipinas sa mga ginagawang ganyan. Diba? So, yung iba naman dyan, alam nyo kung bakit? Ito, alam natin, alam ng iba dyan, mga iba dyan, na maraming mga government official magpapapili, no? Tatakbo sa eleksyon tapos magpapili. Ang ibig sabihin yan, gusto mo magserbisyo. Di ba? Nakiusap ka sa mga tao para magserbisyo ka. Gawin mo. Yung iba kasi yan, wala. Alam ko ang ginagawa. Totoo yan. Mas binibigyan ng priority yung project kaysa sa serbisyo ng tao. Ano kung ibig sabihin ng serbisyo ng tao? Serbisyo ng tao, yung pangangailangan ng publiko. Pangangailangan ng mga tauhan mo kung anong pangangailangan. Diba? Hindi yung nasa isip mo, puro project. Alam naman natin yan kung bakit. So, hindi na natin sabihin, pero wag, kung gusto nyo, sige, sasabihin natin. Ito lang sasabihin. Gusto nyo magserbisyo, kung totoong serbisyo, unahin nyo yung tao, hindi yung puro project. Alam na, marami nang nakakaalam yan. Diba? Yung magkakasakit ka, wala kang pira, hindi ka makapasok sa ospital kung walang pira. Kung kailangan mo ng ambulansya, pupunta ka ng city. Kung wala kang pira, wala. Diba? Eh ngayon, kailangan mo pang pumunta ng mga opisyalis para makiusap. Eh nga, anong mga mangyayari yan? Nagkaroon katuloy ng parang utang na loob. Utang na loob, hindi nyo naman pira yan. Diba? Yan ang gusto kong sabihin. Tingnan nyo. Tapos, pag-usapan natin yung project. Magaling-magalingan. Maganda raw nagawa. Ganda raw, malaki nang nangyari. Marami ng nagawang project. Kaya nga sa sinasabi ko, tama yan, maganda naman yan. Wala tayong pakialam kung ano, bakit, anong dahilan, kung bakit pinaprioritize nyo yung project na yan. Sa akin lang, yung serbisyo nyo sa taong bayan, yun, pati yun ang pinakauna. Kahit ilagay nyo na sa pangalawa yung project na yan. Diba? Tapos, pag may project, lagay natin, may project. Yung mukha nyo nakadikit dun. Pinadikit nyo dun sa, hindi nyo pira yan. Hindi nyo pira ng taong bayan. Kayo lang ang nagpapa-implement. Kasi nga, yun yung sinasabi, kayo nagtatrabaho. Kayo nga nagtatrabaho. Hindi sa inyo yan. Kaya wag yung mga, diling lang nyo yung mga tao. Di ba? Kaya yun, mga kababayan natin, wag kayong magpabudol. So, bago tayo magpatuloy, ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Tatay Digong tungkol sa mga ganyan. Tingnan nyo. Ito. Lang ay huling State of the Nation address nyo na po
ano ang dapat abangan ng ating mga kababayan at ano po yung mga maipagmamalaki yung legacy ng Duterte administration? Nothing. All I want the people is to just look around. Ito, ang ganito. Hindi ko ipagyabang. Una-una, hindi ko ito pera. That's not my money. All I would just say is that we built that's all. I will not crow about it in public because sabihin na ito, hindi mo pera yan. Bakit kasi payabang dyan? Oh, di ba? Presidente na yan ang talagang nagsiservisyo. Pero tingnan nyo ngayon, pilit binabagsak, no? Pilit nilang gawan ng pagkakamali. Wala na sa serbisyo yan. Maganda ang pamamalakad niya. Tingnan nyo kung ano yung sabi niya. Di ba? Yun, ang magandang tanong yun. Magandang tanong yun eh. Ano bang last suna mo na? Ano bang masasabi mo? Di ba? Ano bang may pagmayabang mo sa paninirbisyo mo? Tingnan mo, wala. Bakit? Nagtatrabaho lang siya. Tingnan nyo yung nasa paligid. Hindi ko pira yan. Yan ang tamang nagsiservisyo. Pero pilit nilang ibabagsak. Pilit lang. Yan, sana. Sino pa yung magaling? Sino pa yung mabait? Sino yung matino na politikus? Siya pa yung itutulak nyo pababa. Yan na sasabihin nyo. Ngayon, kahit sino politiko yan, walang magsasabing ganyan na dili. Wala nang politiko magsasabi niya ganyan. Alam niyo bakit? Oy, didikit pa nga yung mukha nun sa mga Kaya nga sa bigas nandoon yung mukha. Kaya hindi naman sa kanila yung pera. Diba? Yung iba nga niya, distrito lang. Yung iba't nakalagay, nakarating ng iba't ibang sulok ng mundo. Namimigay ng ayuda, distrito lang yan. Diba? Bakit? Kasi politika. Hindi politika ang pakay. Kasi parating ng presidential election, malayo pa, pinaghandaan na nila na lasunin yung mga isipan ng tao ng Pilipino mga So ngayon, ipakita ko sa inyo yung tungkol sa ayuda. Hindi tayo nagsasabi ng gawa-gawa lang. Ito. Huwag niyo naman sanang ipagkait na kung meron po akong gustong dalahin sa natulong sa kanila. Akin naman yun, ma'am. Personal ko naman yun. Personal ko po yung grocery pack. Personal ko po yung Jollibee. Kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan. Mapasaya ko man lang sa kanila. Bakit niyo naman pong ipagkait sa kanila yan? Hindi niyo naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito, ma'am. Kung pupunta man po ako doon, akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipagbawal. Ngayon, nandito ang inyong secretary. Oo, di ba? Ito yung sinasabi ni Bongo. Tandaan nyo, may video na ako dito. Inuulit ko para talagang makikita nyo at maalala nyo. Tungkol to sa ayuda. Tungkol to sa ayuda na si Bongo dati namimigay ng ayuda sarili niyang pira. Yung nasunugan, kasi dati nasunugan sa Cebu, pumupunta siya doon at namimigay sarili niyang pira. Ay ngayon, parang pinabawalan. Kaya nga, nagalit. Diba? Nagalit. Sabi niya, pira ko yun, hindi pira.
bilang gobyerno. Di ba? So, ituloy natin. Para hindi na tayo magtatagal. Ito, ituloy natin. Naging selective ang DSWD sa panahong yon. Kung anong kailangan mong tulong sa iyong bayan, sa iyong syudad, sa Valenzuela, what is due sa inyo, binibigay talaga. Walang, hindi ka tulad ngayon. August, Abril na ngayon, mamakaawa yung Pilipino sa tulong na 3,000. AX nga yan, di ba? Assistance in Crisis at Situation. Eh, pera nyo ba yan? Kayo, ma'am. Yusek, pera nyo ba yan? Secretary, Sek, pera nyo yan? Sir, we don't treat it as our money. We know it's people's money. That's why we're Pinapatagal. Mr. Chair, Madam Chair, if you can recall in the August yung Because of politics. Oh. Di ba? Oo, butata sila. Kasi kaya nagalit si Bongo. Kasi siya namimigay siya ng ayuda. Sarili niyang pira. Eh ngayon, binuksan niya tuloy yung mga ayuda niya yun. Na galing sa gobyerno. Sabi niya sa panahon ni Duterte, walang pili-pili. Pero doon siya nagkakamali kasi kahit sa panahon ni Duterte, meron pa rin dito sa probinsya. Pagdating sa probinsya, meron pa rin mga abusado. Pero sa panahon ng pandemic, mabilis talaga yun kasi mabilisan talagang hirap na yung mga tao. Diba? Tingnan mo. Sa pool sila lahat, pira niyo ba? Yan hindi nyo pira. Yan, tingnan mo yung sekretary. Alam namin na pira ng tao. Alam niyo pala ba eh. Totoo yan. Ilang buwan pa. Ito lang, tandaan nyo, di ba? Tingnan nyo, nagsisinungaling ako. Pipirma ka ng ayuda, wala pa. Aabutan pa ng ilang buwan, wala, darating. Tapos pipirma ka naman, tapos wala pa rin darating. Ilang pirma ka ng pirma, walang darating. Hanggang makapirma siguro ka, saka pa darating. Ano yan? Ano, nagsisinungaling tayo? Hindi tayo marunong magsinungaling. Diba? Kawawa yung tao ba? Kaya yun yung iisipin nyo sa darating na eleksyon. Huwag kayong magpabudol, huwag kayong magpadala sa ayuda. Pag may ayuda, tanggapin nyo. So, patuloy kayo. Ito, pangatlo. Magandang pakinggan to para malaman nyo kung ano talaga. Wow. Because of politics. Hindi naman ako kalaban ninyo ah. Huwag niyo damay yung mga mahirap. Alam ni Senator Jaime yan, no? Panahon ni Senator Jaime, siya yung chairperson. Lahat ng ni-request ni Senator Jaime Marcos during the time of President Duterte, pinagbigyan, binigay. Lahat. Walang delays. Ni isang araw, walang delay. Anong sinabi ni Senator Jaime noon, even during the last few months of his President Duterte's administration? Binigay. Check your records. You may check your records. Check nyo. Andiyan yan eh. Tingnan nyo yung mukha ni Amy na pahiya. Pahiya. Walang nakasagot. Mga senador dyan. Wala. Kasi talagang yun ang totoo. Kaya ngayon, kababayan natin, baka next month, kasi may ano na rin darating. Ang kawawa ito mga senior, kasi madaling moto. Ito naman sa mga, kaya nga sinabi ko, kung lalaruin kayo, laruin nyo rin. May ayuda, tanggapin nyo. Pira natin yan. Pero ito lang masasabi ko. Sa darating ng eleksyon, panahon ng eleksyon, panahon ng butuhan, yun ang isipin.
sinong iboboto niyo. Huwag kayong magpadala sa budol-budol dyan. Ito, tuloy natin. Dahil pera ng tao yan. Hmm. Ibalik sa tao yan. Hindi atin yan. Para sa mga mahihirap yan. Balik nyo sa kanila. Please, Secretary Rex Gatchalian. Di ba? Yan ang masasabi ko. Ito, totoo to. Mga kababayan natin, kahit isang sulok man ng mundo. Marami na, hindi naman siguro. Iilan lang, marami lang nakakaalam dyan. Mga kababayan natin. Pero iilan dyan na talagang napapaniwala talaga. Ito lang yung masasabi ko. Huwag yung kalimutan. Kaya nga ito, binabalik-balikan ko tong video na to. Para talagang papasok sa isipan nyo, huwag kayong magpabudol. Kasi mahirap. Alam nyo kung ano na nangyari sa bansa natin. Diba? So, ano? Pabudol na lang tayo ng pabudol? Huwag naman sana, huwag. So, dapat may panindigan tayo, huwag kayong magpadala. Yung iba nga dyan, nananakot, totoo yan. So, hindi na natin patagalan hanggang dito na lang. Ito, reminders na to, no? Para sa mga kababayan natin. Sana wag namang magpadala sa mga ayuda na yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Rampage Vlog.